Kung matindi ang iniwang pinsala ng Bagyong Inday sa ilang bahagi ng bansa, iba naman ang sitwasyon sa Santa Ana, Cagayan. Ang mga magsasaka, ulan mismo ang hinihintay. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian. Tirik na muli ang araw sa Santa Ana, Cagayan. Isang magandang balita para sa mga mangingisda na 3 araw hindi nakalaot dahil sa malalakas na alon dulot ng Bagyong Inday. Ilang mga bangka na ang kumala sa linya sa pier ng San Vicente para mangisda at maghatid ng pasahero. Pero may pangamba pa rin ang ilang mga mangingisda. Dito sir sa gilid, wala nang alon pero pag sa gitna, sa labas ng corals, maalon pa dyan. Ang mangingisda namang si Leo Francisco, sumubok lumaot pero napabalik din siya dahil hindi pa rin daw kalmado ang dagat. Malalaki yung alaw sa hangin, hindi kami makapaglambat. Kaya mamayang alas 4 ng gabi, ganun, kami makalaot. Sakali mayroon, kung wala, ewan ko lang kung ano naman susunod ang gagawin namin. Sabi ni Francisco, kapag nagsusungit ang panahon at mararahas ang alon ng dagat, napipilitan siyang maghanap ng ibang trabaho. Kung back to normal na ang buhay ng mga mangisda, ang mga magsasaka naman tila naghihintay pa rin ng milagro. Ang kanila kasing mga sakahan, nasa 5 buwan ng pinagkakaitan ng ulan. Biyaya raw sana kung naramdaman nila kahit saglit lang ang ulan ni Bagyong Inday. Yun sana hinihintay namin sir, kami gustong-gusto namin din ng kahit bagyo na, basta ulan lang, walang hangin. Pray namin sa Panginoon, wala naman na talaga. Tuyo-tuyo na talaga. Kwento na magsasakang si Arsenio Bueno, kapos na rin ang tubig na maiinom nila at gagamitin sa araw-araw. Ang ilog malapit sa kanila, halos hindi na makilala at tinubuan pa ng mga damo. So tay, ito po bang lugar na ito ay dating ilog? Ilog sir, dito, ilog. 6 feet. 6 feet? Siguro yan. 6 feet o 4 feet ang taas ng tubig dito kung hindi tagula. Hindi taginit. Ngayon taginit na, wala na, tuyo-tuyo sir. Sa amin po kasi balon po yung mostly sa amin. So nauubusan na po talaga. Hindi naman po lahat afford nila ang water namin dito. Ayon sa mga eksperto, posible ring magdala ang El Nino ng supercharge o mas malalakas pang mga bagyo. Ang tanong ngayon, gaano nga ba kahanda ang gobyerno sa posibleng malalaki pang mga pinsala ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura at sa mga inaasahang pagbaha at landslide na dala naman ng mga bagyo. Para sa Agenda Weekend, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.